Hi everyone! So today, magbigay lang ako ng update tungkol sa dividend stock natin dito sa Canada. So ang tagal kong hindi nag-update, sobrang busy ako ngayong year. So, yung update natin when it comes to dividend stock market. So ngayong year, meron po tayong around naabot natin yung 2,000 Canadian dollar. So, yun po yung dividend natin for the whole year. So, from January to December 2003. So, paano ba yung ginawa ko dito? So, every time na nare-receive ko po yung mga dividend ko, I always reinvested din po sa mga dividend stock. So, sa mga baguhan when it comes sa dividend stock, ang payo ko sa inyo, it's better to go for growth ETF with dividend kung kayo ay bago. Pero sa mga batikan na when it comes to stock investing, marami naman pong ways to invest in the stock market kung paano kayo kumita. So, ang kagandahan po kasi ng ETF, kumbaga, andun po lahat. So, halimbawa, yung SP500. So, yung 500 stock, nasa isang, ano lang siya, kumbaga, isang ETF lang siya. So, exchange traded fund. So, wala, bumaba man or bumaba man yung stock market, hindi kayo masyadong stress na kung nakikita ninyong bumababa yung mga investment ninyo. Kasi syempre, lahat naman po ng ano natin, yung kumbaga, uh, when it comes to investment, when it comes to business, meron at merong pa ring risk. So, yun, sa mga baguhan dito sa Canada, ang ginagamit ko po na mag-invest sa stock market dito is Wealthsimple. Ang kagandahan po kasi ng Wealthsimple, pag bumili kayo ng stock, walang fee po yan. So, iyon ang, kasi na-try ko na pong gumamit ng bank. So, sobrang mahal ng fee nila. So, dati sa TD, every time na bumili ako ng stock, meron siyang $9. So, syempre, parang sa akin, sayang din yun. So, kumbaga, invest na gamitin mo yun na bumili ng mga ibang mga stock. So, yun po sa mga ano naman, mga interested when it comes sa cryptocurrency. So, yung ano ko dito, when it comes to cryptocurrency, focus ako sa Bitcoin and Ethereum. Lalong-lalo na yung mababa yung price noon, yung mga nakabili. Siyempre, when comparing stock kasi and crypto kasi ano siya, mabilis ang gain, pero mabilis din bumagsak yung price niya. So, sa mga gusto ng conservative approach when it comes to investing, I prefer po yung sa dividend, um, kumbaga, kung mag-invest kayo ng dividend, I'm more on doon sa mga dividend stocks na talagang solid. So, kung kayo ay baguhan, syempre maganda pa rin pag-aralan ninyo ng maigi. Hindi po ito isang professional advice, kundi ito po ay sa personal ko lang na, kumbaga, natutunan dito. So, natuto lang po ako when it comes sa investing sa stock dito sa Canada by through reading yung mga blogs, books, and also sa YouTube. Sa ngayon, marami ka ding makikita sa TikTok. So, ang kagandahan kasi sa TikTok, mabilis, direct to the point. So, yung mga gustong mag-aral, marami pong paraan yan. So,
kayo ang bahalang kumbaga kung paano kayo matuto. Kasi ito ang natutunan ko, hindi lahat ng advice ng mga kumbaga mga vlogger or yung mga nagre-recommend na ito ang bilhin ninyo, no, kailangan ninyong mag-research ng sarili ninyo. Hindi dahil, oh, ito recommend nito. No, yun nga po ang parang kumbaga parang magkaroon lang kayo ng idea. Pero hindi dahil sinabi ng isang, kumbaga vlogger, susundin ninyo. Kasi, kumbaga kayo mag-research din kayo ng sarili ninyo kung, kumbaga 'wag kayo basta-basta maniwala kasi siyempre sa amin iba-iba tayo ng strategy when it come to investing. Saka yun nga po, may mga time na tayo ay, yung mga investment natin bumababa. Pero as long as ano naman tayo, kung mga solid company naman ang mga ano natin, at least meron kayong kumbaga kampante kayo. So, hope nakatulong ito sa inyo and sa mga ilalagay ko po sa baba yung mga ginagamit ko dito na online broker. So, well, simple po, ito po yung pinaka ginagamit ko when it comes to stock investing. And when it comes po sa cryptocurrency, Ethereum, Bitcoin, ShakePay. So, lagay ko lahat sa baba yung link. Pwede ninyong gamitin yan. So, hopefully nakatulong ito sa inyo and Happy New Year everyone!